Siya ang hari ng mga puso. Kaya kung papansinin ninyo ang bawat imahe ng Kristong hari sa inyong tahanan, ang puso ng haring ito nasa labas, sapagkat ang kanyang puso hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa ibang tao. Palakpakan natin ang Kristong hari. At ano ang ipinapahayag nito? Hindi lamang ibinibigay ang sarili sa iba para maglingkod. Ang kanyang puso ay nasa labas bilang panawagan sa ating lahat na hindi niya nais lumuklok sa isang tronong ginto. Nais niyang lumuklok sa puso mo bilang tao. The throne of God should not be a throne of gold. The throne of Jesus should be the hearts of every Christian. Sa bawat puso ng tao, dapat doon iluklok si Kristo. Dahil kapag naluklok si Kristo sa ating mga puso, si Kristo na ang magdidikta ng lahat ng ating gagawin. Si Kristo ang masusunod sa lahat ng ating iniisip at mga gawain. Kaya nga, si Kristo'y tunay lamang na maghahari kapag siya'y nasusunod sa atin palagi. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, 'Hali kayo mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit, o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasa sa apoy na hindi mamamatay, na inihanda para sa diablo at sa kaniyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon.
Magandang umaga po sa inyong lahat. (1925) nang isinulat ni Pope Pius XI ang encyclical na pinamagatang Quas Primas o pinakauna sa lahat. At dito itinakda na ang huling linggo sa karaniwang panahon ay dapat ilaan upang parangalan si Kristo na hari ng sanlibutan. Sapagkat nung panahong iyon, nagsisimula na ang sekularismo, nagsisimula na ang mga ideolohiya o ang mga pag-iisip na ang kapangyarihan ay nasa kamay lamang ng tao, ang totalitarianismo, komunismo, at kung ano-ano pang mga kaisipan na inaalis ang Diyos sa pamumuno sa lipunan. Na para bang ang Diyos walang kapangyarihan, ang tao ang sentro ng lahat. Kaya bilang paalala ng inang simbahan, ang araw na ito ay pagpapahayag sa ating lahat na anumang kapangyarihan dito sa mundo, panandalian lang. Napakarami ng imperyo ang bumagsak, napakarami ng namuno ang umangat, pero nawala din. Lahat ay lumilipas at kumukupas. Pero, isang kapangyarihan lang ang mula noon hanggang ngayon ay nananatili at namumuno sa napakaraming tao sa sanlibutan at mananatili hanggang sa wakas ng panahon. At yan ay walang iba, kundi ang kapangyarihan ni Kristong Hari na gumapi hindi lamang sa mga kapangyarihan ng mundong ito, kundi sa kapangyarihan na wala kung sino mang ibang makatatalo, ang kapangyarihan ng kasamaan, ng kasalanan, at ng kamatayan. Si Kristo na ating hari na ipinagbubunyi ngayon ay higit sa kahit na ano pa mang kapangyarihan sa mundong ito. Sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay hindi nakabatay sa kayamanan, sa lakas lamang o sa karahasan. Ang kanyang kapangyarihan ay nakabatay sa kanyang pag-ibig. Kaya tayong lahat ay nagbubunyi, mabuhay si Kristong Hari. Ba't naman parang patay na patay kayo? Muli natin siyang ipagbunyi, mabuhay ang Kristong Hari. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ni Bishop Sok sa isang libro na kanyang isinulat, sa deck of cards, mayroong 4 na hari sa mga baraha. Hindi pwedeng King of Clubs si Jesus. Dahil ang clubs ay sagisag ng torture o ng karahasan. Alam natin na hindi niya pinukaw o hindi niya napasunod ang tao sa pamamagitan ng pananakot. Hindi siya kagaya ng ibang mga pinuno sa mundong ito na dadaanin sa karahasan, magkakaroon pa ng gera para lang ipakita ang kapangyarihan. Hindi. Alam natin si Jesus hindi naging marahas sa mga makasalanan. Bagkus, siya pa nga ang nagpakita ng awa. Nagpakita ng mga lasakit sa mga nangangailangan, sa mga may sakit. Sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, sinakop niya ang puso ng tao, lalo ng mga nakaranas ng kanyang pagmamahal. Kaya tayo sumusunod sa kanya, kaya tayo nagsisimba, kaya tayo nagpapasakop sa Kanya sapagkat naranasan natin ang pag-ibig niya. Amen ba yun? Kaya kayo nandito kasi alam ninyo, mahal kayo ni Jesus. At sa ganyan niya, sinakop ang ating mga puso at ang buong mundo. Hindi rin siya King of Spades. Dahil ito pong spade ay pala, sagisag ng paghahakot ng dumi o ng alikabok o ng lupa. Dahil alam natin na nung dumating siya sa mundo, hindi siya naparito para dungisan tayo. Bagkus, sa kanyang dugo, hinugasan pa nga niya ang ating kaluluwa. At inalis niya ang mga dumi na dulot ng kasalanan sa atin. Hindi siya kagaya ng ibang pinuno na para lang makapagmalinis, maninira ng ibang tao. Hindi siya kagaya ng ibang makapangyarihan sa mundo na dudungisan muna ang pangalan ng iba para lang maitampok ang pangalan nila. Hindi ganyan si Jesus. At hindi din dapat maging ganyan ang Kristiyanong pinuno. Hindi siya hari ng pala. He's not the king of spades.
because He did not remain in the grave. Hindi siya hari ng pala dahil hindi siya nanatili sa hukay. Siya'y muling nabuhay. At itong muling pagkabuhay na ito, ibinahagi niya sa ating lahat. Dahil ang tunay na makapangyarihan, hindi inaangkin sa kanyang sarili ang kapangyarihan, kundi ibinabahagi sa iba. A true leader is not only powerful, but a leader who empowers other people. Ang tunay na pinuno, hindi lang makapangyarihan, kundi binibigyan niya ng kapangyarihan ng kanyang kapwa. Yan ang kapangyarihan ng Kristong Hari. And Jesus is not the king of diamonds. Hindi po siya ang hari ng mga diamante, sapagkat nung siya'y dumating sa mundo, hindi naman niya tayo inakit sa pamamagitan ng kayamanan. Hindi siya kagaya ng ibang pinuno na gagamitin ang pera para lang mapasunod ang tao o para lang magkaroon siya ng pwesto. Hindi siya hari ng mga diamante, sapagkat hindi niya tayo tinakam sa kayamanan at ginhawa ng buhay. Hindi niya ipinangako sa atin ang komportabling buhay. Ano pa nga sabi niya? Sino mang nais sumunod sa akin, pasanin ang kanyang krus. Pero hindi niya nais sa pahirapan tayo. Sa katunayan, siya muna ang nagpasa ng krus para ipakita sa atin na kahit nahihirapan tayo sa mundong ito, hindi tayo nag-iisa, mayroon tayong kasama. At yun ay walang iba kundi siya. At ang lahat ng ating kahirapan, lahat ng ating mga pagdurusay nagkakaroon ng kahulugan dahil si Jesus ang unang nagpasan at tayo'y kanyang sinasamahan. Amen po ba yun? Nakikinig pa ba kayo? Pinukaw ni Jesus ang ating puso dahil siya'y naging mabuting halimbawa. Dahil alam niya ang laman ng ating puso dahil siya mismo naranasan ng lahat ng ito. Siya'y namuno, hindi dahil sa karahasan. Siya'y namuno, hindi batay sa kayamanan. Siya'y namuno, hindi batay sa paninira ng ibang tao, kundi batay lamang sa kanyang tunay na pagmamalasakit at pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya, anong klase siyang hari? He is the King of Hearts. Siya ang hari ng mga puso. Kaya kung papansinin ninyo ang bawat imahe ng Kristong Hari sa inyong tahanan, ang puso ng haring ito nasa labas, sapagkat ang kanyang puso hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa ibang tao. Palakpakan natin ang Kristong Hari. At ano ang ipinapahayag nito? Hindi lamang ibinibigay ang sarili sa iba para maglingkod. Ang kanyang puso ay nasa labas bilang panawagan sa ating lahat na hindi niya nais lumuklok sa isang tronong ginto. Nais niyang lumuklok sa puso mo bilang tao. The throne of God should not be a throne of gold. The throne of Jesus should be the hearts of every Christian. Sa bawat puso ng tao, dapat doon iluklok si Kristo. Dahil kapag naluklok si Kristo sa ating mga puso, si Kristo na ang magdidikta ng lahat ng ating gagawin. Si Kristo ang masusunod sa lahat ng ating iniisip at mga gawain. Kaya nga, si Kristo'y tunay lamang na maghahari kapag siya'y nasusunod sa atin palagi. Pakiulit nga po, si Kristo'y hari kapag siya'y nasusunod lagi. At sino ang unang dapat sumunod? Tayong mga Kristiyano na tumanggap sa Kanya noong tayo'y binyagan. Tayong dapat na pinaghaharian ni Jesus sa ating mga puso. Sabi nga ni San Jose Maria Escriva de Balaguer, paano daw maitatatag at magaganap ang paghahari ng Diyos sa mundo? Tanong niyo sa akin, paano? Kapag naghari si Jesus sa puso ng isang Kristiyano at dinigtahan ni Kristo ang lahat ng kanyang gawain, doon magsisimula ang paghahari ng Diyos. Dahil saan man may pag-ibig, doon naroon si Kristo. Kaya nga, sa huli ng ating buhay, sa wakas ng ating buhay, at itong ipinapaalala ng pagwawakas ng simbahan, magwawakas din ang buhay ng bawat isa sa atin. Tayong lahat ay haharap kay Kristong Hari. At magsusulit tayo sa Kanya kung talaga bang tayo'y pinagharian niya. At simple lang naman ang tanong. Hindi tatanong gaano kalaki ba kinikita mo.
Hindi itatanong, gaano karami ba, gaano kataas ba ng mga posisyon sa lupa ang nahawakan mo. Hindi rin itatanong kung gaano naging kahaba ang buhay mo. Hindi itatanong kung ilang church organizations ang sinamahan mo. Hindi rin itatanong kung gaano karaming na-donate mo sa simbahan. Ano ang itatanong ng Panginoon? Ang mga nagugutom, pinakain mo ba? Ang mga nauuhaw, pinainom mo ba? Ang mga walang matuluyan, pinatuloy mo ba? Ang mga bilanggo, ang mga may sakit, dinalaw mo ba? Ganun lang pala kasimple ang tanong ng Panginoon. At yun ang nakalulungkot, yung mga simpleng bagay na pagpapakita ng malasakit, hindi natin binibigyan ng pagkakataon. Minamahal kong mga kapatid, kung tunay na naghahari si Kristong hari sa ating mga puso, ang kanyang pag-ibig ang laging mamumutawi sa ating mga ginagawa, sa ating sinasabi, at sa ating mga iniisip. If Jesus is truly King, He will dominate our lives, every actions, every thoughts, and every words that we speak. Do I hear an amen? Kaya paalala po sa ating lahat, si Kristo ang modelo natin bilang hari. Isinasalarawan siya ng unang pagbasa at ng ating ebanghelyo bilang mabuting pastol, sapagkat itong mabuting pastol ay naghari sa pamamagitan ng kanyang pagmamalasakit. Sa mga pamilyang naririto ngayon, kung nais ninyong magkaroon ng pagsusunuran sa inyo, hindi pananakot ang solusyon. Hindi rin panunuhol. Kasi kung minsan, di ba, para mapasunod natin yung mga bata, sige, gawin mo yan, bibigyan kita ng gadget, bibigyan kita ng pera. Kapag yan ang naging batayan ng pagsunod, kapag wala ng pera, kapag wala ng gantimpala, palagay nyo, susunod pa yan? Hindi na. Pero pag sinanay natin, anak, kaya ka sumusunod kasi dapat tulungan mo ang parents mo. Dapat magmalasakit ka sa mga kapatid mo. Kahit walang gantimpala, magmamahal sila. Amen ba yon? At ang pamumuno, hindi nagmumula sa gantimpala, kundi nagmumula sa tunay na malasakit at pag-ibig. Kapag tayo nagpapasunod ng ibang tao sa ating opisina, sa mga organisasyong pansimbahan, kapag mayroon tayong mga pinapasunod, huwag nating makagawi ang nananakot. Kasi yung mga yan, pagka ganun, susunod lang yan. Kasi takot eh. Pero nasa loob ba yung ginagawa? Wala. Kaya, kahit sumunod sila, yung quality hindi maganda. Bakit? Napilitan lang eh. Pero kapag nakita ng mga tao na ikaw bilang pinuno, nagmamalasakit ka, sila mismo yung mahihiya na hindi ibigay yung best nila. Tama? Unahin mo malasakit, unahin mong pag-ibig, at mapasusunod mo sila. Kaya nga po, pag may mga kaibigan akong negosyante, palagi kong sinasabi sa kanya, huwag mong kalilimutan na ang nagpapayaman sa iyo ay iyong mga empleyado. Kaya kung meron ka man unang dapat pagmalasakitan, yun ay sila, hindi ang sarili mo. Dahil kung wala sila, wala ka din. Tama o mali? Ang prinsipyo ay palaging pag-ibig. Kung gusto mo na sundin ka ng ibang tao, sundin mo ang prinsipyo ni Kristo. Unahin mo ang pag-ibig at malasakit at sila'y mapapasunod mo sa iyong pag-ibig. Minamahal ko mga kapatid, ngayong dakilang kapistahan ng Kristong Hari, sana nga siya'y maghari sa ating mga puso. Siya naway maluklok hindi sa tronong ginto, kundi sa trono ng ating mga puso, upang sa pamamagitan natin, simula sa ating mga kaibigan, mga kapamilya, pinagtatrabahuhan o eskwelahan, maitatag at maipagpatuloy ang paghahari ni Jesus sa sanlibutan. Mabuhay ang Kristong Hari! Mabuhay ang pag-ibig na sa bawat Kristiyano'y mananatili. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos. At ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow.
400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Halo. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Halo app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.